Hi, Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay yung weekly gabay tarot reading for December 24 to 30, 2023. Please bear in mind that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari niyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano pang ganap sa araw na ito? Sa week na ito, from December 24 to 30, 2023, para po kay Gemini, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. May iniisip kayong tao sa week na ito? Sabi niyo pa nga kung ano yung ano kaya ang thoughts niya sa iyo or kayo po. Nagkaroon kayo ng idea dito. Nag-iisip kayo, nagpaplano kayo regarding sa inyong dreams, sa buhay. Spirits guys, ano po ang ganap or ganap po sa week na ito? Para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong December 24 to 30, 2023. Spirits guys. Okay. Nagkaroon po dito ng panahon sa isang bata. This is a new start sa inyong buhay. May nakita kong infant dito or isang bata talaga. Or may ganap po na lack of experience kayo sa binigay na trabaho. Okay? So this is infant or innocence, or you're taking time to your child, to your pamangkin, to your apo. Ayun. Nag-iisip kayo siguro sa bata. Ganon. Ano po ang ganap sa week na ito para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong December 24 to 30, 2023? Okay, may expectation kayo. May expectation kayo or inaantay na delay. Oo. This is hope po. May expectation na kayo na isang pag-asa. Okay? Nagkaroon ng patience dito. This is hope. Hopeful po kayo. Spirits guys, ano po ang message nyo po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong week na ito, December 24 to 30, 2023. It is time for healing, connecting, mending, and releasing. Patungo na kayo sa healing process po. Okay? So, connect to your intuition also. Connect to your energy and body. Kailangan mag-meditate dito. Okay? Tapos, i-release nyo yung mga old emotions nyo. Kailangan na po raw. Kasi, parating na po ang new beginning sa inyong buhay. Tatawid na kayo. Okay? Message nyo po, Spirits guys, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong week na ito, December 24 to 30, 2023. So, navigating by the stars. Follow your bliss. Follow your intuition. Kasi ito yung magbibigay sa inyo ito yung magtuturo sa inyo kung saang daan kayo tatahak. Okay?
Spirits guys, ano po ang energy sa week na ito from December 24 to 30, 2023 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Clarification of this card po para kay Aries, Leo, and Sagittarius sa week na ito. Career and money. Career and money po ni Aries, Leo, and Sagittarius. Clarification of this card po para po sa career and money ni Aries, Leo, and Sagittarius for this week. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong December 24 to 30, 2023. Clarification of this reverse card po. By the way, Aries, Leo, and Sagittarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Doon po yung separated video po ni Aries, Leo, and Sagittarius 2024 gabay tarot reading nyo po. Maraming salamat po. Sa week na ito, from December 24 to 30, 2023, nagkaroon po kayo ng pagbalanse. Maaring pagbalanse ito sa emotion. Okay? Pagbalanse, nagkaroon ng stability din. Pero, okay. So, may kasiyahan buhat sa paglilibang. So, this card reminds you na magkaroon ng balance sa schedule nyo, panahon sa sarili at sa pamilya. Ang ilan po sa atin wala ng time sa sarili kasi buhos ang oras natin sa trabaho o sa kakatravel. Ilan sa inyo nagdadalawang isip ka sa decision mo. If you're going to travel, enough ba ang money mo? So, nagbabalanse po kayo. Okay? Nag-struggle ka dito eh. Nag-struggle ka ngayon sa pagbabalanse ng oras mo sa sarili, sa social life, at sa work life mo. Kasi may mga challenges dumating na hindi mo inasahan. Okay? So, pagbalanse ito. Kailangan ng pagbalanse. So, you are building stability din. Nakita ko dito. And, okay. So, this is, nagkaroon ng self-doubt. Nagkaroon ng delay dito eh. So, disappointed kayo. Nagkaroon din ng self-doubt or self-blame. Okay, some of you na-stuck sa past nyo. Nagkaroon ng delay sa plano mo in terms of future plans. Feeling mo na-trap ka and unable to progress without really understanding why. Feeling mo na-trap ka na hindi mo alam kung bakit ka na-trap. Parang ganun. Nagkaroon ng delay sa plano mo. Ayun. So, ikaw lang po yung makawalan yan. Kung feeling mo you're trapped, nasa iyo lang po yung sagot at ikaw lang po yung makawalan yan. So, this card advise you to accept and move on. Yan lang po ang sagot. Okay. So, yan po ang sagot sa inyong mga na-experience ngayon if you are feeling trapped. Na nagkaroon ng delay. So, this card advise you to accept and move on. The past cannot be changed. Nangyari na yan. Kailangan mo lang itong tanggapin na nangyari na ito. Lahat naman ng pagsubok ay may naiwang aral sa ating buhay. Kaya kailangan nating mag-move on. Kailangan nating tanggapin na ang mga nangyari at mag-move on. Okay? So, ayan. Okay, so, huwag niyo sisihin yung sarili niyo. Nangyari na yan eh. So, take mo lang as a lesson on your journey. So, kung mangyari naman ulit, alam niyo na kung ano yung solusyon na i-apply niyo. Kasi may pagsisisi dito eh. So, kailangan niyo pagbalansehin. Okay? Pagbalanse sa oras sa pamilya, sa sarili, sa kaperahan. Surrender nyo yan. Accept, release, and forgive.
So, this card tells you na answering the call to action creates a new opportunity. Para makapasok yung opportunity. Okay. Na-stuck ka sa past mo dito. So, kailangan mong tanggapin. Tapos, mag-move forward. And sa career and money nyo po, sa career and yung money nyo po, nagkaroon ng generosity dito, nagsishare kayo ng blessings kasi nakatanggap kayo ng malaking blessings. So, nagsishare po kayo. Maraming nakadepend po sa inyo. So, you have abundant in life. Parehas kayo ni Gemini, Libra, and Aquarius. Kayo po ay practical, mahusay sa buhay, maparaan at mapasuporta. You have a very supportive family dito and friends, and to your boss also, and to your co-worker. Yung mga mentor mo sa life coach, tinitake mo as a lesson yung mga experiences nila. Ito yung makakatulong sa inyo para magkaroon ng pag-level up sa inyong career. And also to your finance po, na magkaroon ng financial growth. Kasi may idea ka nag-gather ka ng information, mga experiences sa ibang tao na naka-line up sa inyong ginagawa. Nakikinig po kayo sa inyong intuition at gumagawa ka ng wise choices. So, full support din yung family dito at yung close friends nyo. This is relationship to your mother also, to your children. So, take time to the nature also. Nakita ko dito na kailangan yung bigyan ng aksyon or panahon ang inyong sarili at ang family natin at ang nature natin. Okay? So, you are building stability. This is stability and stability. So, you are building stability. This is indeed happening. You are building stability dito. Ilan sa inyo nagtatrabaho abroad? Conservative kayo sa money at investment nyo. Gusto mong magkaroon ng financial security, kaya mas focus ka sa iyong trabaho. Okay? May nakita ko dito, posibleng may matanggap po kayong regalo, alok o pamanang parating. Kayo po ay matalinong tao, nakikita ko dito, very hard worker kayo. Binavalue mo ang pera at hindi kayo madamot. Nakikita ko dito, financially stable po kayo. So, this card asks you na magtipid at ingatan ang naipon. This will lead you to have a financial abundance and personal growth. So, bigyan din ng panahon ng sarili, kumbaga pamper yourself, deserve mo yan. So, you are saving money for your future or a specific goal. Kaya, nakikita ko dito, nagsisave ka talaga. Kaya, sobrang ingat ka sa kaperahan nyo. So, this card serves as a reminder na be generous also. Since giving to the other brings more prosperity into your own life. Yes, kung mag-share ka ng blessing sa ibang tao, mas times 2, times 10 pa yan, mas doble pa yung darating sa inyo. So, ayun. So, isipin nyo, kung malaki ang blessings na tanggap nyo, binigay na yan ng universe sa inyo para makapag-share. Kung may sobra kayo, kung pwede, share nyo po kayo. Share nyo po. Pero nakita ko talaga dito, nagsishare po kayo. Generous kayo Generous kayo dito. Marunong din kayong mawak ng pera. Naging wise kayo sa paghawak na inyong kaperahan, kung saan ba patungo yung money nyo. So, naging careful na kayo, naging conservative na kayo sa money and investment nyo. Kailangan talaga yung money and investment nyo may patutunguhan. Yan. Kasi nakita ko dito, financially stable ka na, pero gusto mo pa rin magkaroon ng financial security. Oo, mas nag-work hard ka, kaya mas nag-focus ka sa inyong trabaho. Nakikita ko dito. And, ayun, sa love life, self-love, partnership, and romance, nagkaroon ng impatience po dito. Pagpaliban din. Naku. Okay. This is all about you and sa partnership, diba? Pero may nakita ko dito na mag-ingat kayo sa scam investment. Kasi alam nila na may malaki kang pera na natago. Okay? So, kung may nag-approach sa inyo, kahit close mo pa yan, kailangan pag-isipan nyo ng mabuti. Kasi wise ka dito. So, baka madala ka sa sinasabi niya na too good to be true. So, mag-ingat po sa scam investment.
Kasi parang nagdesisyon ka dito na hindi pinag-isipan. So, dapat maging conservative ka dito. Nakikita ko conservative ka eh. So, baka mag-expect ka ng mas malaki sa investment na ito na panandalian. So, naging impatient kayo dito. Hindi kayo makapag-antay na makuha mo agad ang gusto mo. So, hanggat maaari, kung mangyari man ito, kung nangyari na, so, dobleng ingat next time. Kung hindi pa nangyari, yung scam investment, nako, pag-isipan nyo mang mabuti. Okay? So, ayun. Kasi nakikita ko dito, nagdesisyon ka na yung hindi pang matagalan. Yung gusto mo makuha agad. So, lahat naman tayo na gusto niyan. Pero, marami kasi mapagsamantala ngayon eh. Lalo na't alam nila na may pera ka. Nako, ingatan ang sarili. Ayun. Baka ito yung dahilan nawala yung pera mo na nagkaroon ka ng anxiety at pag-alala. So, kung hindi pa ito nangyari, kailangan talaga na nagdobleng ingat kasi nagkaroon ka ng anxiety dito or pag-alala. Okay. Some of you nagkaroon ng conflict sa inyong partner or close friend mo or palagi mo kasama or sa bahay, nagkaroon kayo ng conflict. Ang conflict ay bahagi ng bawat relasyon. So, that is challenges na dapat ma-overcome nyo. So, this card tells you that communication is the key. Maaaring magawa ng move o schedule na mag-usap kayo ng mahinahon. Okay? Worried kayo dito at stress. So, kailangan, tama talaga yung mensahe. Kasi may mensahe dito sa universe na kailangan na mag-heal kayo. Connect to yourself, connect to your intuition, mending and releasing your old emotion. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya ng mga Aries, Leo, and Sagittarius ngayong December 24 to 30, 2023. Spirits guides sa mga single po. You speak to me through music. Siguro may naalala kayo through music sa isang tao. Kaya isip-isip niyo siya. Hidden truth po, anong iniisip mo, ano iniisip ng mga Aries, Leo, Sagittarius sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon po. Ngayong December 24 to 30, 2023. I bury myself in work to forget you. Love message siya pa para sa mga single. Ngayon, December 24 to 30, 2023, Spirits Guides. It is okay to change the direction. Spirits Guides. So, ayun. Kung may binigay sa inyo na choices, may binigay sa inyo choices dito eh. So, connect to your intuition ha, kasi mag-guide ito patungo sa success inyong buhay. So, ito yung maggagabay sa inyo patungo sa right path po. Tapos, may sabi dito na it is okay to change direction. Kung ano man yung pinag-isipan nyo, kung kailangan mag-change direction kayo. But as long as happy kayo, it's okay. Spirits guys, love message pa para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong December 24 to 30, 2023. Okay, nagkaroon ng movement dito. Inspiration is drawn to motion. Kasi, nagkaroon ng movement, you're taking in action kasi you are inspired. You're inspired.
Spirits guys, love message siya po para sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon na Aries Leon Sagittarius ngayon, December 24 to 30, 2023. Be present. You will attract love by enjoying your life as it is. Wherever you are, be all there. Ayun, so, give time to your family. And, lalo na sa mga bata po. Kasi humihingi ng time dito eh. Love message siya po, spirits guys, sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. Oo, kay Aries Leon Sagittarius ngayon, December 24 to 30, 2023. So, open your eyes. If someone shows you who they are, believe them the first time. Spirits guys, wisdom message pa para kay Aries Leon Sagittarius ngayong December 24 to 30, 2023. Yes. Kailangan yun talaga. Trust your intuition, di ba? Sabi ko kanina dito. Dito pa lang sabi ko sa inyo na trust your intuition. Kasi may sinasabi, may mensahe po na hindi nyo pa alam, kaya pabalik-balik po dito, paulit-ulit na sinasabi dito na connect to your intuition. So may mensahe na hindi nyo pa alam, kailangan makipag-connect kayo sa inyong intuition ngayon. Aries Leon Sagittarius. Spirits guys, wisdom message pa para kay Aries Leon Sagittarius ngayon, December 24 to 30, 2023. Wow. Kaya pala. Kasi this is new beginning eh. Diba sabi ko kanina yung new beginning. So kailangan yung i-let go na yun ng past emotion, old emotion nyo. Kasi papasok na kayo sa new beginning sa inyong buhay. Kakasabi ko kanina nito. Ayun. Kailangan talaga. You have a power dito. The phoenix is rising. This is power. This is confidence. Nagkaroon ng new beginning sa inyong buhay. Okay? So, begin your new life. So, connect to your intuition. Kabuang advice niyo po para kay Aries Leon Sagittarius ngayon, December 24 to 30, 2023. Don't let your don't let your past hold you back. Makasabi ko lang. So, yun. Kailangan na buong-buo kayong nakalet go sa past nyo. Paano yan? Acceptance is the key. Acceptance na nangyari na. Then, forgive and let go and move forward. Kailangan nyo yan. Okay. Kabuang advice nyo po, spirits guys, para po kay Aries Leon Sagittarius ngayon, December 24 to 30, 2023. Ay, nako. So, ayun, ilang beses na dito, kailangan nyo na i-let go yung past emotion nyo. Baka kasi may, kayo unhealthy past, connection, attachment pala. Unhealthy yung attachment nyo sa past. So, kailangan yung i-let go na yan. It's time for healing and connect to your intuition kasi may new beginning. Okay? 1, 2, 3. And 4, consider this as a new beginning kasi nagkaroon ka ng choices na to change the direction. As long as happy ka, that's okay. Okay? A new start is coming. So, recap tayo. Nag-iisip ka, nagkaroon ka ng new ideas or nag-iisip ka sa isang tao. Tapos may humihingi ng attention dito, isang bata or kapamilya nyo. Close sa inyo. Or may dito, binigay na task na bago sa inyo na nagkaroon kayo ng lack of experience. Or you're taking time to your inner child also. Tapos may hope dito. May nakita kong hope dito
feeling hopeful ka na may darating na tulong, bagay, o na-delay na bagay or tao. Tapos, ready nyo raw po daw yung sarili nyo, na kailangan i-heal nyo yung sarili nyo and connect to your intuition. I-release yung old emotion nyo. Tapos, connect to your intuition kasi may tinuturo na daan eh. Oo, the right path. Tapos, nakita ko dito ilang beses na nagsabi, magkakaroon talaga ng new beginning sa inyong buhay. As long na nakakonect kayo sa inyong intuition. Oo. Pag maraming beses ditong sinasabi o halos araw-araw sinasabi sa inyo na connect to your intuition, connect talaga kayo. Kasi some of you hindi pa nakakonect, or some of you hindi pa nakakonect na hindi nyo nalaman, hindi nyo pa alam kung ano yung mensahe na dapat nyong malaman. Okay? So, connect to your intuition. How? Release yung old emotions nyo and connect your energy to your body and to your intuition. Kausapin nyo. Kausapin nyo po. So, ayun. Don't let your past hold you back. And connect to your intuition. Begin your new life. Okay? So, ayun. Inspired ka naman dito. Kailangan ng pabalansa dito sa kaperahan, pagbalanse sa oras sa sarili, sa pamilya. Tapos, you're sharing, nagkaroon ng generosity dito. You're sharing your pasensya na po sa ingay. You're sharing your blessings also to everyone na malilapit sa inyo. Tapos, nagkaroon kayo ng wise decision or naging matalino ka sa pag-handle ng inyong kaperahan kasi focus kayo sa inyong trabaho, tapos dapat yung mga kaperahan nyo may patutunguhan. Oo. Tapos ingat lang po ha, kasi may nakita kong scam investment dito. Kasi yung scammer alam niyang may pera ka. Oo. Kung may approach man sa araw na ito or sa week na ito, alam niyo na yan. So, kayo po ang magdesisyon yan kung ibigay mo sa kanya ang yung pera as investment or hindi. Kasi some of you, nakikita ko dito, nagsisisi eh. It might be na scam na ito. Nagsisisi eh, hindi makatulong, nagkaroon ng anxiety. So, really, namnamin nyo yan, feel grief, feel sad. So, after that, namnamin nyo yan, then release nyo, then heal yourself. Kasi may parating na bagong yugto sa inyong buhay. Bagong simula po ito. Okay, connect your intuition also. And nagkaroon kasi ng anxiety dito, pag-alala. Okay? Di kayo makatulog dito, laging balisa, natatakot at naging hinala. So, this card tells you to make change. Itong pangyayaring ito ay pansamantala lamang at lilipas din ito kasi may bagong yugto sa inyong buhay. Tapos, nagkaroon po dito ng, ano ito? Okay. Ayun, may scammer ako nakikita dito. Naging patient po kayo, gusto mo nyong may makuha agad. So, ingat lang po. Tapos, you're building stability dito, conserving resources, ilan sa inyo nagtatrabaho at abroad, conservative kayo sa money at investment nyo, gusto mong magkaroon ng financial security, kaya mas focus ka sa trabaho nyo. You're saving money. You're saving money for your future or specific goal. Kaya, sobrang ingat mo sa kaperahan nyo. Baka dito, sa sobrang ingat nyo, na-invest nyo sa mali. So, wag nyong hayaan na abusuhin kayo ng tao. Okay? Dapat mas matalino kayo. Dapat mas matalino kaysa sa scammer. Kung alam nyo kung sino yung scammers, nako, report nyo yan. Baka makabiktima yan sa ibang tao. Kawawa naman. Scammer talaga. Okay. So, huwag niyong hayaan na mabiktima ng isang scammer, okay? Kung hindi pa ito nangyari, huwag niyong hayaan. Tapos kung nangyari na, so, release nyo yan. Feel grief, then release nyo yan. Then, may nag-aantay sa inyo na new beginning, bagong simula. So, focus. Focus and hard work ay kailangan. Okay? Sayang yung pera, kung ma-invest nyo to sa mali. Naku, sayang, pinaghirapan. Kitang-kita ko talaga dito na pinaghirapan nyo ng mabuti. Oo. Ay, mga scammer talaga. Marami talaga yan. Marami kasi nag-comment na
na or naglapit sa akin as reading na naskampo daw sila. Wala, hindi nila alam kung paano magsimula. Ayun. Lumabas din sa card nila na ano yung dapat gawin nila para maka-move on totally. So, ayun. Nagkaroon ng generosity dito eh. Kasi may nawalaking kang blessing sa tangkap. Okay? So, that's normal na maka-feel kayo ng self-doubt, nagkaroon ng delay kasi, pero huwag nyo isisi sa isang week magkakaroon ng pagsisisi. No, kailangan yung mag-move forward niyan. Okay? Alice Leo Sagittarius. Sa tingin ko, sa tingin ko, magiging okay naman kayo. Kasi malapit naman dito, malapit na kayo maka-realize dito. Pero nagkaroon kayo ng anxiety, kailangan niyo lang i-release niyan. Magiging okay din ang lahat. Don't worry. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Aries Leon Sagittarius ngayong December 24 to 30, 2023. Message from Archangel Chamuel. Open your heart to give and receive love. Your essence is love. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Aries Leon Sagittarius ngayong December 24 to 30, 2023. Cherubim. Look to the stars, accept keys and codes of stellar wisdom. So, connect your intuition ha, kasi may mensahe talaga. Okay? That is your reading, Aries Leo and Sagittarius. For this week, December 24 to 30, 2023, Aries Leo and Sagittarius. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.